Hello, good evening. Kamusta na kayo? Pasensya na kayo dahil ngayon ulit ako nakapag-share sa inyo ating continuation dito sa The Purpose Driving Life, no? Uh, anyway, kamusta na yung mga ilang araw na pamumuhay natin, no? Marami bang blessings? Ganito ang unang pan ko sa inyo, no? Marami bang blessings? Marami bang mga biglang mga circumstances na dumadating? In a way, natural lang talaga yun sa atin, no? And Christians ka man o hindi, natural lang yun na marami talagang nangyayari sa buhay sa araw-araw. Yun. Pero kailangan talaga natin na ang ating sasandalan ng ating Panginoon, kailangan natin na mag-pray. Okay? At marami ding salamat, no? Dahil parating kayong nakikinig sa aking sinishare, no, dito sa ating The Purpose Driving Life. Pag minsan mga 28 viewers, gano'n, no. No, maraming salamat at hopefully na magkaroon ito ng aral sa bawat sa atin, no. Minsan nagkakamali talaga ako, no. Kagaya nung nasabi ko yun na yung about sa Genesis, no, di ba nag-exalt ako noon before sa Genesis ba yun na nakina ni Eve yung mansanas ay nagkaroon ng ano ba yung sinabi ko, mga buds, mga demonyo, ganun. Sorry talaga, no? Of course, for sure yun, kasalanan, no? Nagkaroon ng kasalanan, no? Namatay tayo, no? Na hindi yung ating katawan, yung spiritual natin ay namatay, no? Yun. Kaya, pasensya na pag minsan ay na anyway, parang pwede rin yun, pero hindi yun insaktong sasabihin ko sana. I don't know why. Yun ang sinabi ko, nagulat ko, mali. Na mali samantalang noon ko pang alam yan na, no, na nagkaroon tayo ng, no, kasalanan, no, dahil sa ating mga ninuno, no, nagkaroon tayo ng kasalanan, sin, yun yung original natin sin. Kailang iba yung nabanggit ko. Pasensya na talaga, no, hopefully na maunawaan niyo ako. Minsan kasi pagod-pagudan lang. So, for me naman yun, kaya hindi ako nakapag-share kaagad. Siguro, busy lang talaga sa work, maraming ginagawa, ganon. And, ako naman ay pag nag-share ako ng salita ng Panginoon, yung bang, gusto ko talaga na okay yung aking feelings, no? Ayoko na mag-share na ilagay natin, meron akong nagdrama-dramahan ako, di ba? Ayoko nang gano'n. Gusto ko yung yung talagang concentrate, no? Oo. Ganun ako pag nag-share, no? So, i-continue ko po yung ating next, no? Dito sa 8. Chapter 8 na po tayo, no? Dito sa nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. No? Nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. Dito, no? Ito sa ating gina-guide, no? Ginaga-guide dito, no? Kagaya ng sinabi ko, hindi ko lahat ito tinatapos, no? And then, naglagay lang din ako on verse, parang gano'n, no? So, dito tayo sa pahayag. Pahayag 4, sana lang ha. Nag-condin kasi ako dito eh. Sa pahayag ng dito tayo sa pahayag 4:11, no? 4 verse 11, no? Babasahin ko dito, no? Ikaw ay lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan. Sila'y nilalang mo at pinatili. Yun sabi. So, ano kayo ibig sabihin nun? No? Ikaw ay lumalang sa lahat ng bagay. Siya, di ba? Nilalang tayo sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan. Di ba? Nagbigay siya ng gumawa siya ng earth, no? Ginawa niya ang mundo lahat. Dahil sa kagustuhan niya, no? Sila'y nilalang mo at pinatili, no?
pinatili pa rin niya, di ba? For sure, kung sa akin lang, I don't know kung ano ang pagkaintindi niyo, pero sa akin pinatili niya, di ba? Gumawa pa rin ang Panginoon ng way na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, no? Kasi nilalangan niya, di ba? Nilalang niya ayon sa kagustuhan, no? Even though nagkasala tayo, no? Nagkasala tayo, pumasok ang kasalanan, no? Pumasok ang kasalanan ay gumawa pa, pinatili pa rin niya, gumawa pa rin siya ng way. Yun ang pagkaintindi ko sa verse na ito, no? Dito sa Pahayag 4:11. Nilikha tayo para sa kasiyahan ng Diyos, no? Nilikha tayo para sa kasiyahan ng Diyos nang isinilang ka sa mundo, andrito na siya sa pagdating natin sa mundo. Ay nagpulot ng labis na kaligayahan sa Kanya, di ba? So, alam naman natin yon na bago tayo isinilang, alam na ng Panginoon na tayo isisilang sa mundo at alam ng Panginoon nung sino tayo, no? Ano ang pagsilang natin hanggang sa mamatay, alam na ng Panginoon kung sino talaga tayo. Alam na rin ng Panginoon kung sino yung ating mga parents, no? Alam na niya, no? Kaya masaya siya. Masaya siya na isinilang, no? Isa tayo na kanyang pinili, no? Na nagpulot ito sa kanyang kaligayahan. So, nagbigay ang Panginoon, no? Nagbigay ang kasiyahan sa Diyos sa mabuhay para sa kanyang kaluguran, no? Sa kanyang kaluguran. Kaya ito'y nagpapatunay, no? Nagpapatunay na talagang mahal na mahal niya tayo, no? Mahal na mahal niya tayo. Ito ay mahal na mahal niya tayo kaya tayo ginawa niya, no? Ginawa niya, no? Ginawa niya ang mundo, no? Kaya kung ganito tayo ka-importante ng Diyos, importante talaga tayo, di ba, ng Diyos, dahil tayo ay anak ng Diyos. Paano ba tayo maging anak ng Diyos, no? If you love, balik ulit tayo, no? If you love Jesus Christ as your personal Savior, yon, anak tayo ng Diyos, okay? Kaya meron ba talagang chance, no? Nandyan siya, no? Kumakatok lang sa puso natin, no? Na magpasakop tayo sa Kanya, yon. Okay? Oo. So, ano nga ba talaga, no? Ano ba talaga ang pagbibigay ng kasiyahan ng ating Panginoon, no? Ng Diyos, no? Ano kayo yun? Para sundin ang kanyang utos. Paano na kayo natin sundin ang kanyang utos? Tinatawag na pagsamba, no? Pagsamba. Tinatawag na pagsamba. So, mapag-aralan natin ito salita ng Diyos ay inilagay pa Diyos, ang gusto ng Panginoon na kailangan tayong magsamba, pagsamba, pag-aralan natin ang kanyang salita. No? Tungkol sa kanya, pag-aralan natin ang kanyang salita tungkol sa kanya, no? Kagaya ng ilagay natin, Bible study, no? Bible study. So, yun naman talaga umpisa, no? In-invite tayo ng mga kapatiran natin, mga kaibigan tayo, punta tayo sa Bible study. Bakit tayo nandun sa Bible study? Bible study. Bible study. Pag-aralan natin ang Biblia, pag-aralan natin kung sino si Jesus, no? Pag-aralan natin siya, and then meron din tayong devotion, no? Meron din tayong prayer meeting, no? Maraming activities talaga, no, na para mag-develop ka, no, para lalo mong makilala ang Panginoon. Marami talaga bukod dun sa church, no? Bukod dun sa church. So, yun ang gusto ng Panginoon. Gusto niya na makilala natin siya, no? Kaya kailangan niya na magsamba tayo, magpumunta tayo na magsamba tayo, mag-aral tayo ng kanyang salita, no? Yun ang gusto ng ating Panginoon. At ang sabi rito, ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa sumasamba sa Kanya, no? So depende yon sa relihiyon, no? Sa pinanggalingan mo, no? Natin, no? Dapat nating palawakin ang pag-intindi ng pagsamba. Oo, ako hindi ko kasi alam yung ibang mga churches eh. Ang alam ko lang siyempre ang born again Christian, iba-iba yung denomination, di ba? Iba-iba naman yun.
before nakapunta ako sa Japanese church sa Baptist, solemn yata yun. And then sila naman ay group, kumakanta sila, group sila, no? Oo, nakadamit talaga sila ng gowns, ganun, tahimik, ganun. So, meron namang iba-iba, no? Born again Christian, maraming Christian, no? Pero iba-iba yung way, no? No, yun ang sabi dito, no? At saka nakikita rin naman natin, no? Sa atin naman, born again Christian, yun ang ganun din. Depende yun, no? Kagaya ng sa simbahan na inattend na namin at nung before pa na aming pinupuntahan ni Pastor Ben, no? Ganun talaga. Una, marami. Kailangan call to worship, di ba? Oo. Pero pagkatapos nun, sa music na, and then pray. And then after that, sermon, no? Marami talaga, no? About sa, so depende yun sa relihiyon, no? Relihiyong pinanggalingan mo. Dapat nating palawakin, no? Dapat daw nating palawakin ang pagkaintindi ng pagsamba. So maaari nating iniisip natin ang pagsamba ay papunta sa simbahan at pagkanta ang or panalangin. Yun na nga, maaari daw na pag-isipan natin ang pupunta sa pagsamba ay may iba rin akong nakilala, no, na marami naman akong nakilala sabi ganun. Pag minsan, saan ka pupunta? Sunday, punta kami sa simbahan. Gano'n, no? Yun ang kinukuha nila, pagsamba, yun, no? Anyway, totoo naman yun, no? Lahat talaga tayo pumunta sa pagsamba dahil yun ang sabi nga ng Panginoon na ang Sunday ay para sa Kanya, no? Sa 7 days, no? Nag-work tayo and then kailangan meron tayong para sa Kanya talaga. So, may iba naman na hindi sila nagpipray, no? May ibang relihiyon na pumupunta lang sa simbahan para mabawasan daw ang kasalanan at doon lang nagdadasal, no? Sa atin naman ay anywhere you can pray, no? Sa bahay o kung papunta sa work or sa work, no? Anyway, anytime, no? Pwede natin kausapin ang Panginoon, no? Pwede tayong mag-devotion, tayo lang, pwede naman tayong kakanta rin, gano'n, no? So, ang iba naman ay hindi nila mapipraise ang God kung hindi sila pupunta sa simbahan. Kaya kailangan talaga na mapag-aralan, no? Mapag-aralan na ang Diyos ay nandyan, no? Kahit saan ka pumunta ay nandyan siya na parati siya nakikinig sa atin. Hindi lang na pagpumunta ka sa simbahan, you know? So, at saka yung pagkanta, no? Sa pagkanta at panalangin, no? Kahit sa sarili mo, pwede ka rin manalangin, no? Makikinig ka ng sermon, no? Marami din. Every Sunday, punta ka sa church. Good, very good talaga, kasi madagdagan yung kaalaman sa Panginoon. Saka, syempre, nakakatuwa talaga na mga kasama mo ay mga kapwa mo, mga Kristiyano, no? And then, maging mawala yung nasa loob natin, no? Maraming mag-advise sa'yo, no? Ganon. So, at saka sa sermon din, lalo tayong lalago, no? And then, usap-usapan na dyan, pwede pupunta ba tayo sa Bible study, maraming mga gano'n, no? Enjoy talaga, mga kapatid, no? Pag ang kasama mo ay isang Kristiyano din, ay enjoy talaga, maging masaya talaga ang buhay talaga natin, no? Pag ang kasama natin ay isang Kristiyano, no? Kailang ang sabi nga ng Panginoon, no, maligaya siya na pag tayo ay sumasamba sa Kanya, no? Yes, it's true. Maligaya talaga siya. At hindi lang na pumunta tayo sa church, no? Makikinig sa sermon, makikinig sa worship song. So, kahit ano pa man, ay kailangan talaga nating ipamumuhay. Kaya kailangan natin na pumunta sa Bible study, mga devotion, prayer meeting,
para mag-improve yung pagdadasal mo. No? Pag-pray, no? O, ang iba naman, nahiya, no? Nagtutulakan pa, no? Tulakan din. Oo. Di ba? Ganun talaga, no? Sa umpisa, no? Kahit ako ngayon, sa pag-pray, okay naman din ako. Kailang pag minsan pagbibiglain, no, no. Pero, syempre, pag ako, wow, ang galing ko, di ba? Abot ako ng 30 minutes, abot ako ng 40 minutes. Pag ako lang, di ba? Pero pag Bible study, pag prayer meeting na, syempre, kailangan short lang yon. At saka iba na ngayon ang prayer meeting pala, no? Nung kapanahonan namin ano yun, pag nagpe-pray ka sa one person, nilalakas natin yung kung ano ipag-pray sa kanya. Ngayon, hindi na sabay-sabay na silent na para sa akin, ayoko ng ganon. Kasi, malay natin, pinag-pray mo talaga niya ako, sabay ganon, no? Ikaw mag-pray sa akin, tapos silent pala yun, pinag-pray ba niya ako? Parang ganon, no? O baka, sobrang tagal na ng prayer meeting, natutulog na. Pasensya na kayo, no? Pero may nangyayaring ganon din, no? Kaya gusto ko talaga na malakas, no? Malakas. Marinig ko ano ang pinag-pray, no? Isa-isa, no? And then, magkakapit na kamay, no? Parang ganon. So, but ang gusto ng Panginoon talaga, masaya siya, hindi sa pagsamba natin, but makikinig tayo sa salita ng sermon, and then Bible study, ano pa mga activities. But ito, the first thing, kailangan talaga natin itong ipamumuhay, no? Ipamumuhay natin to mga kapatid, kasi it's useless, no? Hindi naman, huwag nating sabihin na every Sunday pupunta tayo sa church, nandun tayo, nandun tayo, no, nasa sa pulpito tayo, worshiper tayo, or worship leader tayo, o nandun tayo, English teacher, hindi, Sunday school tayo, no, pastor tayo, no. But kung hindi naman natin ito ipamumuhay, maging masaya ang Panginoon, hindi siya maging masaya. Ang gusto niya, mag-aral tayo sa aking salita at ipamumuhay natin ito. Yun ang gusto ng ating Panginoon, no? Oo, at kailangan nasa mababa tayo na ating posisyon. Huwag nating itaas ang ating sarili. At tandaan natin ito mga kapatid, huwag nating itaas ang ating sarili na tayo magaling dahil ang tao makakatingin naman sa atin, no? Kaya maging masaya talaga ang Panginoon kung ipamumuhay natin ito, no? Yun ang the best thing talaga, no? Short lang yung aking Oo, short lang. Lang minutes lang ba? 17 minutes. 17 minutes. Mga 20 minutes lang yata, no? At kailangan natin ito kailangan tayo na may faith tayo. May faith talaga, nagtiwala talaga tayo sa ating Panginoon, no? Di lang yung, sige, pupunta tayo sa simbahan kasi, may crush ako doon. Sabi gano'n, no? Punta tayo sa simbahan kasi, parang say-say ako doon. Parang nawala ang problema ko. Parang gano'n, no? Or, may kainan doon, di ba? Hindi yun, no? Kailangan, may faith ka na pumunta ka roon dahil yung mga kasamahan mo, mga mababait sila at gusto mo rin mapasama sa kanila at may faith ka na ang ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas. So, kung meron kayong ganong bagay, kailangan pag-aralan nyo yan ng mabuti at ipamumuhay natin. Yun ang kaluglugan ng ating Panginoon. Kailangan talaga tayong may faith, no? Kasi marami din naman mga tao na ilang taon na sa church, no? Never change, no? Gatas pa rin kinakain, no? Baby pa rin siya, wala pa rin. Mabait, nandun sila umaattend kahit anong activities, pumunta sa church, and then pagkatapos niyan, wala na, balik ulit sa dati. No, sayang lang talaga, no? Kailangan natin itong ipamumuhay. Kailangan natin na pumasok na sa puso natin ang ating Panginoon. Si Jesus nasa puso na natin, nasa heart na natin, at paano ba para mapaligay ang Panginoon? Kailangan natin na ipamumuhay natin ito. Okay? Naibibigay ako sa inyo ng verse sa Romans 10:9. No, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binubuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Amen. No, napakaganda talaga ito, kapatid. No. Oo, maganda at
talagang kailangan natin gawin ito as a Christians, no? Kailangan talaga natin gawin ito. Although, it's hard, no? It's hard talaga. Kagaya sa akin, no? Sa work, no? Maraming pasaway. Sa trabaho talaga, maraming pasaway, di ba? So, pagtapos ng 12, oh, thank you, Lord. Ano yan, medyo okay yung okay, di ba? Pero pag yung malapit ka ng pauwi, ayan na, no? Ayan na yung, di ba? So, pag minsan, nagdadabog ka, pag uwi mo sa bahay, nalulungkot ka kasi hindi ko napigilan yung aking sarili. Parang ganun, ang hirap talaga, no? But kailangan continue lang talaga to believe in God, continue lang na maging strong, continue lang talaga, no, na magkaroon tayo ng pagpipigil, no? Continue lang because God knows naman everything eh. Alam naman niya ang puso natin na we're trying our best, no? Oo. Kaya continue lang tayo, no? Okay? Let's pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Ama, na nakakinig ulit kami sa inyong salita, Panginoong Ama. Thank you very much for everything, Lord. Help us, God, Father, na mag-grow kami, Panginoong Ama, na ipamuhay namin yung salita, Panginoon. We know that, God, Father, it's hard talaga, God, Father, because marami talaga, Panginoon, na may dumarating na bigla ang hindi mo mainaasahan talaga, Lord. It's pains, sorrow, Panginoong Ama. But nandiyan kay Lord. Give us, Panginoon, ng inyong kalakasan, no? Lord, bigyan niyo kami, Panginoong Ama. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging matatag, Panginoon, that kailangan na talaga namin because we are your children, God, Father. Help us, God, Father, to grow, Lord God, more and more. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? O sige, dito lang, no? Konti lang palang na-share ko, no? 22 minutes lang. Okay? The next ay, ano bang next natin? Dito sa chapter 9. Kasi chapter 9 continuation, tingnan ko dito, no? Sa chapter 9 natin, kung ano ba. Ano ang nakakapagpangiti sa Diyos? Diba? Siguro, ang yung ipamuhay natin ang kanyang salita. In a way, hindi ko pa siya nabasa ko before, but ngayon i-review ko na lang siya ulit yun, sa ito, nabasa ko ito. Kapag iniibig natin, no, iniibig natin siya, no, iniibig natin siya higit sa lahat, no, higit sa lahat, no. Ano ibig sabihin nun? Sometimes we invite the persons, punta kayo sa simbahan, hindi kasi alam mo yung asawa ko maagang darating, di ba? Hindi yung anak ko, hindi, kailangan God first, imbitahin mo yung family mo, di ba? Yan, pahapiyaw lang yun, pag-aralan ko muna. Anyway, good night to everyone, at pasensya na kayo, I'll try na, no, baka next week or 2 weeks, I don't know, but, okay, let's pray together. Okay, see you. Love you. Bye.